Ito ay sinasabing hango sa totoong buhay na nangyari noong 1947. Para sa mga hindi nakakaalam, nagsimula talaga to noong 2010. Isang tao ang nag-post nito sa isang website na kung saan pwede ka mag-post ng mga nakakatakot na karanasan mo o mga nakakatakot na kwento, maging totoo man ito o hindi. Naging hati ang opinyon ng mga nakabasa nito na kung totoo ba itong nangyari o kwento-kwento lang. At dahil hindi nga nila alam yung tunay na pangalan yung nag-post nito, ay hindi na ito nakumpirma. Pero kung maniniwala man kayo dito o hindi, subukan nyo lang sundan tong kwento na to, na totoo naman na nakakatakot at nakakakilabot isipin, at kayo nang bahalang magdesisyon sa sarili nyo. Ito ay ang sikat na kwento na tinatawag na Russian Sleep Experiment. At kung kagaya kita na mahilig sa mga ganitong uri ng content, i-like mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Nagsimula tong kwento na to pagkatapos ng ikalawang digmaang pambuong mundo o World War II. Ang iba't ibang bansa ay nag-iisip kung paano kaya sila mananalo sa mga susunod na digmaan. Yung iba nag-uusap-usap ano kaya kung gumawa tayo ng napakaraming atomic bomb. Yung ibang bansa naman naiisip gumawa ng mga advanced na aeroplano, mga barko, mga sasakyang pandigma para kung sakali man na magkaroon ulit ng malaking gera ay handa sila. Sa kabilang banda, ang iniisip naman ng Russia nung panahon na to na kung paano kaya kung kayang tumagal ng mga sundalo natin sa gera sa loob ng 1 linggo nang hindi natutulog. Nang sa ganitong paraan kapag natutulog na yung mga sundalong kalaban ng bansa nila ay pwede silang umatake anumang oras. Kaya naman yung head commander ng militar nila ay nakipag-usap sa mga doktor, sa mga scientists na kung posible ba nila itong magawa. Kaya makalipas ang mahigit sa 2 taon matapos ng World War II, noong late November 1947 ay handa na silang subukang gamitin yung gas na naimbento nila sa tao. Naghanap sila noon sa mga kulungan na may mga pinakamalalang kaso na siguradong papayag sa eksperimento na to, na kung sakali makalampas sila ang kapalit nito ay kalayaan. At nakapili nga sila ng 5 sundalong galing sa iba't ibang lugar na nahuli nila ng World War II. At makalipas nga ang ilang linggong paghahanda, nung dumating yung December ay handa na ang lahat. Pinangakuan nila itong mga to na malilinis ang lahat ng kaso nila kapag nakatagal sila ng 30 araw nang hindi natutulog. Ngayon itong 5 na to ay may panghabang buhay na pagkakakulong at yung iba sa kanila ay nasa death row na dahil sa lala ng mga kaso nito. Bukod dito, lagi rin silang pinapahirapan ng mga kasama nila sa kulungan kahit pa yung mga nagbabantay sa kanila. Kaya isipin na lang natin na kahit anong bagay ay gagawin itong mga to basta makalaya lang. Bukod pa dito, ipinangako din sa kanila na may gas na ipapump doon sa kwartong gagamitin na malaki ang may tutulong nito para hindi sila antukin. Kaya't wala silang pag-aalinlangan na pumayag sa eksperimento na to at alam din nila sa mga sarili nila na kaya nila tong lampasan. Ang kaso nga lang, ang hindi nila alam ay ang chemical na ginamit sa gas na yon. Sa loob ng kwartong gagamitin nila ay meron silang CR, may tubig, meron din silang mga librong pwede nilang basahin at may pagkain na tatagal sa mahigit sa 1 buwan. Yung kwarto din na to ay meron lang isang bakal na pintuan na mabubuksan mo lang galing sa labas. Bukod dito ay meron din namang salamin kung saan pwedeng panoorin ng mga researcher yung mga subject nila sa loob. Pero kita rin naman sila ng mga to. At meron din naman tong mic sa labas at loob na pwede sila mag-usap at pwede rin magkarinigan. At hanggang sa nagsimula na nga sila nung day 1. Yung mga magbabantay dito ay may 3 shift na tigwa 8 oras. So ibig sabihin ito sa lahat ng oras ay may nagbabantay sa kanila. Na sila din naman nagsusulat at nagdo-document kung anong ginagawa ng mga subject. Ultimo, anong oras itong kumain, anong librong binabasa nito, at kung ano-ano pang mga ginagawa nila. At nung day 1 na nga, kagaya nung inaasahan nila, nag-uusap-usap lang itong mga to, nagpapakilalanan, at tuwang-tuwa din sila dahil meron sila mga gamit na wala sa selda nila. At ito na nga yung malinis na paligid, malinis na CR, malinis na tubig at napakaraming pagkain. Na para bang sa ganitong sitwasyon ay parang nakalaya na rin sila. At hanggang nung day 2 ay nagsimula na sila magkwentuhan tungkol sa mga karanasan nila, saan sila nanggaling, at sa mga gera kung saan lumaban sila. At hanggang nung day 3 ay nagpatuloy ito, kaso ang pinagkikwentuhan na nila ay yung mga malulungkot na bagay at mga trauma nila sa gera. Hanggang dun sa mga pamilyang naiwan nila at kung anong gagawin nila matapos nila makalaya. Basta't ang pinaka-goal lang nila ng mga oras na yun ay malampasan yung experiment. At hanggang sa dumating na
yung day 4. Dito nagsisimula na mangitim yung paligid ng mga mata nila. Nagsisimula na rin sila magpakita ng mga senyales ng pagsakit ng ulo, pagkatulala, at pagkamabilis magalit. At hanggang sa dumating nung punto nung araw din na yun ay nagsimula mag-away yung dalawa sa kanila na pangalanan na lang natin na Subject 1 at Subject 3. Kaagad din naman sila naawat ng mga kasama nila. Kaso nga lang inaawat nga nila to gamit yung mga katawan nila pero hindi sila nagsasalita. Matapos silang maawat ay kanya-kanya silang pumunta sa bawat sulok ng kwarto na yon at hindi sila nag-uusap. Nung una naisip ng mga militar at ng mga doktor scientist na mukhang epektibo yung gas na naimbento nila. Nagtatawanan at nagkwekwentuhan sila na mukhang dadaigin ito yung ginagamit ng Germany sa mga sundalo nila noong panahon ng giyera. Pero nagsimulang umasta ng kakaiba itong mga subject nila nung day 5. Napansin nila itong mga to ay nagsisimula ng bumulong ng kung ano-ano na hindi naman nila maintindihan. Yung iba nandun lang sa sulok ng kwarto, yung iba lumalapit dun sa may salamin at sa may mic at nagsisimula magkwento ng kung ano-ano hanggang sa mga bagay na hindi naman makatotohanan. At bigla na lang sila mag-iiba ng kwento tungkol sa mga sekreto ng mga kasama nila. At nung dumating na yung pang-anim na araw, napansin ng mga scientists at ng mga nagbabantay na dumami at lumakas yung kain ng mga subject nila. Siguro ng mga oras na to ay binabawi nila sa kain yung mga lakas na dapat na itinutulog nila. At ganun din naman yung nangyari hanggang nung day 7. At nung day 8, dito nagsimula na magtaka at kilabutan yung mga nagbabantay sa kanila. Nang lilisik yung mga mata nung 5 na to at bawat may marinig sila na konting tunog ay lumilingon tong mga to ng napakabilis. At yung iba sa kanila ay pupunta na naman dun sa mic at sa may salamin at magkikwento ng kung ano-ano. Yung iba kinikwento nila yung mga trauma nila sa gera, kung paano namatay yung mga kasama nila at yung mga hirap na dinadanas nila habang nasa kulungan sila. Medyo kinikilabutan at nagtataka na rin yung mga nagbabantay dito. Dahil sa kabila na nakakalungkot, nakakatrauma at mga mahihirap na karanasan yung kinikwento nila ay nagsasalita itong mga to ng nakangiti. Matapos ito ay nagmamadali silang pumunta dun sa mga sulok at pwesto nila. Uupo lang sila dito habang bumubulong-bulong at palinga-linga na nanglilisik pa yung mga mata. Hindi alam ng mga doktor kung nananakot lang ba tong mga to. Ang kaso nga lang mula bago matapos yung araw ng day 5 hanggang day 8 ay hindi sila nag-uusap-usap. Ni magtanguan o magtitigan ay hindi nila ginagawa. Para bang umaasta o kumikilos tong mga to nang wala silang kasama. At hanggang sa dumating na yung day 9. Yung isa sa mga subject na tinatawag nilang subject number 5, nagsimula na lang itong magsisigaw na parang may nakikita siya na kung ano sa tabi niya. At nagsimula itong tumakbo ng pabalik-balik sa loob ng kwarto sa loob ng ilang oras. Ginagawa niya ito habang sumisigaw. At sa loob ng mga oras na to, yung 4 niyang kasama, sa kabila ng napakalakas na mga sigaw ni Subject 5, ay patuloy lang sila nakaupo sa isang gilid ng kwarto, palinga-linga habang bumubulong. Na para bang hindi nila nakikita o naririnig yung ginagawa ng kasama nila. At sa makalipas na mahigit sa 3 oras, na walang tigil na tumatakbo pabalik-balik si Subject 5 habang sumisigaw doon sa buong kwarto, ay tumigil ito sa pagsigaw pero patuloy pa rin sa pagtakbo. At nung sinubukan nilang titigang maigi yung ginagawa nito ni Subject 5, ay patuloy pa rin pala itong sumisigaw pero wala ng boses na lumalabas sa bibig niya. Nung oras na yun ay nasira na yung lalamunan niya dahil sa walang tigil niyang kasisigaw. At bigla na lang itong bumagsak siguro dahil sa pagod pero humihinga pa naman siya. At yung mga kasama niya ay patuloy pa rin nasa sulok lang ng kwarto na bumubulong-bulong at palingon-lingon sa kaliwa at kanan. At hanggang sa dumating na nung day 10. Yung isa sa mga subject ay nagsimulang pagpilas-pilasin yung mga pages na mga librong binasa nila. At gamit yung tubig doon sa kwarto na hinaluan nila ng mga sarili nilang dumi ay tinakpan nila yung salamin na nagbubukod sa mga subject tsaka doon sa mga nagbabantay. Walang magawa yung mga doktor tsaka militar dahil ayaw naman nilang pumasok doon sa kwarto at masira yung eksperimentong naumpisahan na nila. Kaya't wala silang ibang magawa kundi magbantay at maghintay sa kung ano mga susunod na mangyayari at mga susunod na kailangan nilang gawin. Hanggang sa dumating yung day 11 na patuloy nilang chinecheck yung mga mic at yung mga speaker nila para masiguradong gumagana pa tong mga to at hindi pa ito nila sinisira. Isang buong araw na rin silang walang naririnig doon sa loob. Hindi nila alam kung buhay pa tong mga to o may namatay na. Pero ang ipinagtataka nila, yung konsumo ng oxygen ng 5 subject nila sa loob ay napakataas para bang humihinga ito ng napakabilis. Pero hindi na sila nag-alala, ang importante mukhang buhay pa yung 5 subject nila. At hanggang sa nung day 12 hanggang day 14 ay patuloy lang nilang kinakausap ng mga subject gamit yung mic pero wala pa rin silang naririnig na kahit anong sagot dito. May naririnig lang silang konting mga tunog, mga kaluskos at mahihinang mga tunog pero hindi nila malaman kung saan nanggagaling yung mga yon. At hanggang nung day 40 na nga ay nagsalita na yung doktor na kapag sumagot yung mga subject sa mga tinatanong nila, yung isa sa kanila ay palalayain na. Pero wala pa rin silang naririnig na sagot bukod sa mga maliliit na tunog na naririnig nila.
At hanggang sa naisip ng doktor na buksan na yung chamber dahil mukhang patay na yung 5 dun sa loob. Naisip niyang walang tao makatatagal ng walang tulog sa loob ng 14 na araw. Ang kaso nga lang yung head commander ng mga militar ay ayaw pumayag na buksan yung pinto, kundi ipagpatuloy lang hanggang sa ika-30 araw at bubuksan na lang nila to at tignan kung may buhay ba dito o kung kailan namatay yung mga yon. Kaso nga lang yung doktor ay naaawa na dun sa 5. Kaso nga lang sinasabi nitong military commander, kung mamatay man sila di mamatay sila, pinili naman nila yan. Bukod dito lumaban naman yung mga yan sa bansa natin, kaya bakit tayo maaawa sa kanila? Parang hindi niya na tinitignan na tao pa rin yung mga subject nila. Pero sa kakapilit din ng mga doktor ay nakapagdesisyon din sila na bubuksan yung chamber kinabukasan. At hanggang sa nung day 15 na nga, wala pa rin silang naririnig na kahit anong tunog doon sa loob. Naghanda na silang lahat sa pagpasok doon sa pinto. Nagsalita na muna yung doktor doon sa mic na pinatay na nila yung gas at papasok na sila. Pagkatapos niya itong sabihin na nagsimula magsigawan yung mga subject nila sa loob. Nagsisigawan itong lahat na sinasabing ibalik yung gas at ayaw na nilang lumabas sa kwarto na yon. Kahit yung mga militar at mga scientist na nakarinig nito ay nagtataka sila. Dahil yung boses ng mga to ay parang umiiyak na nakikiusap. Na sa tono ng mga to ay parang mamamatay sila kapag wala yung gas na yon. Sa kabila nito ay naghanda pa rin sila sa pagbukas ng pinto. Nakahanda yung mga militar sa likod at nasa unahan yung mga doktor. At pagbukas nila ay isang bangungot pala yung sasalubong sa kanila. Yung 4 na subject ay nakatayo at nakatitig sa kanila. Punong-puno ito ng mga dugo. Meron sila mga sugat sa buong katawan nila at malaking buta sa tiyan na yung iba sa mga laman loob nitong mga to ay nalaglag na. Nagsimula nang sumuka yung ilan sa mga sundalo nila dahil may mababang baha doon sa kwarto na pinaghalong tubig at dugo at bawat sulok na tinitignan nila ay meron silang nakikita mga laman ng tao. Yung isa sa mga subject ay mukhang patay na. Nakahiga lang siya doon at yung kalahati ng mukha niya ay nakalubog na sa tubig. At ang napansin nila, marami itong mga kagat sa kamay at wala na rin mga laman ng loob. Yung 4 na subject ay patuloy pa rin umiiyak at nakikiusap na buksan ulit yung gas at isara yung pinto. Pero unti-unti nang lumapit yung mga sundalo para kunin sila palabas. At yung 4 na subject na to, imbis na magtago at magpumiglas, ay sila pa yung sabay-sabay na sumugod doon sa mga sundalo. Hindi nila to inasahan kaya hindi nila nadepensahan yung mga sarili nila. Yung 3 sa mga subject ay sinugod yung isang sundalong nasa unahan at nagsimula nila itong kainin. Yung isang subject ay pinagkakain niya yung leeg nito. Yung iba naman ay sa iba't ibang bahagi ng katawan. At makalipas lang ang ilang segundo yung sundalo na to ay hindi na gumagalaw. Pero patuloy pa rin siyang kinakain ng 3 subject na yon hanggang sa nahila na sila ng ilang sundalo. Matapos naman sila maawat dito ay sinugod naman nila isang sundalo at ayun naman yung pinagkakain nila. Naawat din naman kaagad sila makalipas lang ilang segundo. Kaso yung pangalawang sundalo na yung makalipas lang ilang minuto ay namatay din. Hanggang sa madami na yung sundalong pumasok sa loob pero nahihirapan pa rin silang ilabas itong 4 na subject. At nung nailabas na nga nila ay doon nila nakita yung nakakadiring mga katawan at hindi nila masabi kung tao pa ba itong mga to. Labas na yung mga laman nila sa kamay at paa at meron silang malalaking sugat sa tiyan at sa dibdib. At doon nila nalaman na sila pala ang gumawa nito sa mga katawan nila. Gamit ang kanya-kanya nilang kamay at kuko at gamit yung sarili nilang ngipin. Yung isa sa mga doktor dahil sa awa ay napatanong pa sa kanila na kung bakit nila ito nagawa sa kanya-kanya nilang katawan. Sa takot at gulat nila ay nagsalita ito at sumagot na kailangan daw kasi nilang manatiling gising. Makalipas ang ilang minutong pagpupumiglas nitong mga to, ay isa-isa rin naman sila na itali sa kanya-kanya nilang kama. Ang kaso nga lang dahil sa pagpupumiglas nila, karamihan sa mga buto nila ay bali-bali na. Pati yung mga doktor ay nagtataka na kung paano yung mga tao na to ay buhay pa rin sa kabila ng yung ilan sa mga laman loob nila ay naiwan na dun sa kwarto. Sinubukan nila silang turukan ng pampatulog at pampakalma pero parang wala pa rin itong nagiging epekto sa kanila. Sa katunayan nga yung subject 2 na siyang pinakamalaki sa kanila ay 10 beses nang naturukan ng pampakalma at pampatulog pero patuloy pa rin ito nagpupumiglas sa tali niya. At hanggang siguro sa sobrang dami ng naiturok sa kanya ay nakatulog siya at doon na rin siya namatay. At nung nakita ng commander nila nung nakatulog ito at bigla na lang namatay, ay iniuutos niyang pabalikin yung 3 subject sa loob ng chamber. Pero pinipigilan ito ng mga doktor dahil malala na yung sitwasyon ng mga katawan nitong mga to. Kaya ginamot mo na lang itong mga to. Pagkatapos ito ay inutusan ng commander yung mga sundalo na ibalik yung 3 subject sa loob ng chamber kasama yung 3 doktor. Takot na takot din yung mga doktor nung narinig nila to. Dahil ni ayaw nga nila sana lapitan yung mga subject. Ang kaso nga lang trabaho nila tong gamutin. Pagpasok nila sa loob, yung isa sa mga subject ay nakatulog din at namatay. At yung isa naman ay nakawala sa pagkakatali nito at tangkasa ng susugudin yung commander. At nung segundo rin na yun ay bumunot ng baril yung isa sa mga doktor. Binaril niya yung subject na nakawala sa tali at sinunod niya naman barilin yung commander ng mga sundalo. Sabay niya sinabing hindi niya hayaang makulong siya kasama tong mga demonyo na ginawa nila.
At nakatitigan naman ng tatlong doktor yung nag-iisang subject na nakatali sa loob na nakatingin sa kanila habang nakangiti. At tinanong siya ng doktor na may hawak ng baril kung sino ba talaga siya. At nakangiti pa rin itong sumagot na isa daw siya sa mga demonyong pumapasok sa isip ng mga tao na siyang dumadalaw sa inyo tuwing natutulog kayo. Pagkatapos nila itong marinig, binaril na nitong doktor yung huling subject sa puso. At bago itong mamatay, nagsalita na itong makakalaya na daw siya. Yun palang day 10 hanggang day 14, yung tinakpan ng mga subject yung salamin na yun, nung mga araw na wala silang naririnig na kahit anong sagot dun sa loob, kundi mga maliliit na tunog lang at mga mahihinang kaluskos. Yun pala yung mga oras na kinakain na nila yung mga sarili nila. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng isang subject na kailangan nilang manatiling gising. Pwede ito dahil gusto nilang matapos yung experiment ng 30 days para makalaya sila. O pwede rin naman may kinatatakutan sila kaya ayaw nilang matulog. O kaya naman alam nilang hindi na sila magigising kapag nakatulog sila. At kaya naman tuwing makakaramdam sila ng antok, ay kinakagat nila yung mga sarili nila. Yung iba pa ay hiniwa yung mga dibdib at tiyan nila gamit yung mga sarili nilang kuko. Hanggang sa sobrang laki na ng hiwa nila sa tiyan ay nalaglag na yung mga laman loob nila. Pero sa kabila nito ay nagawa pa rin nila mabuhay ng ilang araw. At ang isa sa mga tinatanong ng mga nakarinig ng kwento na to, na kung ano kayang ibig sabihin ng huling subject, na isa daw siya sa mga pumapasok sa isip ng mga tao at dumadalaw sa inyo sa oras na tulog na kayo. Kaya naman gusto ko marinig yung mga comment nyo sa kwento na to, na kung ano sa tingin nyo, totoo ba to o hindi. At mag-iwan na rin kayo ng kanya-kanya nyong teorya. Thank you guys for watching. See you on next story. At shoutout nga pala